Magandang araw po sa inyo, Ma'am Rain. Ang totoo, hindi ko namang akalain na ang simpleng CR break ang magiging dahilan ng lahat ng kababalaghan na naranasan ko. O baka nga hindi na lang basta kababalaghan, dahil hanggang ngayon, sa tuwing naaalala ko yon, hindi ko alam kung panaginip ba siya o isang bagay na totoo pero hindi tanggap ng mundo. Ako nga pala si Mika, 20 years old, working student, service crew sa isang branch ng Jollibee dito sa Quezon City. Hindi ako espesyal, hindi rin ako yung tipo ng babae na mapapansin mo agad sa crowd. Tahimik lang, trabaho, uwi, aral, ganun lang umiikot ang buhay ko. Hanggang nangyari yon. So expected na sobrang daming tao. Birthday party sa loob. Mahabang pila sa labas. Tapos may delivery orders pa. Halos hindi na ako makasingit para uminom ng tubig. Pero sanay na ako. Ganun naman talaga ang buhay service crew. Di ba? Hindi ito glamorous. Pero may saya rin. Kahit papano. May kwentuhan. May harutan. At minsan may tip kung sinuwerte ka. Mga bandang 12:00 ng tanghali. Habang naglilinis ako sa dining area, biglang kumirot ang tiyan ko. Hindi naman sobrang sakit, pero ramdam ko nang kailangan kong mag-CR. Kaya dali-dali akong lumapit sa manager ko, si Kuya Roland. Kuya, CR break lang po, mabilis lang. Sabi ko habang tinuturo ang tiyan ko. Okay, sige. Bilisan mo lang ha. Huwag kang lalagpas ng 5 minutes. Sabi niya, kahit hindi tumitingin sa akin kasi abala pa siya sa pag-check ng inventory. Sanay na rin ako. Ganun talaga. Walang special treatment. Tumakbo na ako papunta sa likod, doon sa staff area. Yung CR namin maliit lang. Isang cubicle, may salamin, maliit na lababo. Walang espesyal. Pumasok ako, sinara ang pinto, at saglit akong naupo. Hindi ko alam kung stress lang ba o talagang pagod, pero parang ang bigat-bigat ng pakiramdam ko noon. Pagkatapos kong mag-CR, tumayo na ako para maghugas ng kamay. Habang naghuhugas ako, napansin kong parang malamig ang hangin sa loob. Hindi yung normal na lamig galing sa aircon. Iba siya, parang may dampi ng hamog o parang yung malamig na hangin sa umaga sa probinsya. Nagtaka ako, pero dahil nagmamadali ako, hindi ko na pinansin. Pagbukas ko ng pinto palabas, akala ko nasa stock room na ulit ako. Pero hindi. Una kong napansin, tahimik. Wala yung ingay ng fryer. Wala yung boses ng mga tao. Wala rin yung amoy ng burger o fried chicken. Ang narinig ko lang ay tila tunog ng hangin. At may mga ibong hindi ko maipaliwanag ang huni. Dahan-dahan akong lumabas. Yung pinto ng CR, nang tingnan ko pabalik, hindi na CR. As in wala na siya. Ang nasa likod ko ay parang halaman na bumabalot sa pader. Napalunok ako. Anong nangyayari? Bulong ko sa sarili ko. Nilingon ko ang paligid. Ang sahig ay gawa sa makinis na damo. Ang mga puno ay sobrang taas, parang hindi normal. Ang liwanag ng araw ay tumatagos sa mga dahon, pero iba ang kulay. Parang may kaunting berde o dilaw na aura. Nakakaaliw, pero kabado na ako. Kumurot ulit ang sikmura ko, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kaba. Hello? Sigaw ko. Nandito po ako. Nika po, galing po ako sa Jollibee. Staff po ako dun. Nadulas lang po ako ata. Walang sumagot. Pero sa di kalayuan, parang may nakita akong maliit na liwanag. Parang alitap-tap na kumikislap-kislap. Sumunod ako dahil wala na rin naman akong ibang opsyon. Bawat hakbang ko ay may malambot na tunog ng damo sa ilalim ng sapatos kong goma. Humihigpit ang hawak ko sa sarili kong apron. Ang name tag kong Mika ay parang nakakatawa na ngayong ganito ang sitwasyon. At doon ko siya unang nakita. Hindi ko alam kung paano siya lumitaw. Parang kabahagi siya ng hangin o ng liwanag ng paligid.
Pero sigurado akong tao siya o halos tao. Matangkad, mahaba ang buhok, makinis ang balat na may kakaibang glow. Nakasuot lang ng parang tela na nakapulupot sa baywang niya. At ang mata niya, Diyos ko, yung mata niya ay kulay berde na parang may sarili siyang liwanag. Napatigil ako. Hindi ko alam kung tatakbo ako o sisigaw. Pero hindi ko nagawa kahit alinman doon. Initigan niya lang ako. Tila binabasa niya ako gamit ang tingin. Tapos, sa isang mababang tinig na malalim at parang malamig na musika, nagsalita siya. Hindi ka dapat nandito. At doon nagsimula ang kwento ko. Isang kwentong hindi ko kailanman inakalang pagdadaanan ng isang simpleng crew sa Jollibee na sa araw na yon, gusto lang sana ng 5 minutong pahinga. Hindi ka dapat nandito. Paulit-ulit sa utak ko ang sinabi ng lalaking iyon habang tinitigan niya ako mula sa malayo. Para akong na-freeze. Alam mo yung pakiramdam na kahit gusto mong tumakbo, hindi ka makakilos? Ganun. Parang pinako ako ng tingin niya. Kahit ramdam ko ang kaba sa dibdib ko, may kung anong bahagi sa loob ko na curious. Hindi lang dahil sa itsura niya na parang malaprinsipe sa mga kwento, kundi sa presensya niya. May kakaibang bigat. Hindi siya nakakatakot, pero hindi rin siya basta-basta. Para siyang bahagi ng mismong gubat. Sorry po, sabi ko, nanginginig ang boses ko. Hindi ko po sinasadya. Pumasok lang po ako sa CR, tapos paglabas ko, hindi ko na natapos ang sasabihin ko kasi bigla siyang lumapit. Hindi siya naglakad tulad ng normal na tao. Parang dumudulas lang ang paa niya sa damo. Tahimik, walang kaluskos. Lalo akong natigilan. Bumalik ka na, sabi niya. Bago pa mapansin ng iba. Ano pong ibig niyong sabihin? Wala na nga pong pinto. Nawawala yung CR. Napatingin ako sa likod ko, pero gaya nga ng una kong nakita, wala na talaga. Puno na lang at mga dahon ang nandoon. Huminga siya ng malalim. May nabuksan kang daan, pero hindi ito para sa mga tulad mo. Tulad ko? Kunot-noo kong tanong. Tiningnan niya ako saglit, tapos parang may nakita siyang hindi niya inaasahan. Inilapit niya ng bahagya ang mukha niya at napansin ko kung kaano kaganda talaga ang mata niya. May halo ng berde at ginto. Parang sinag ng araw na natatama sa tubig. Tapos ngumiti siya, pero hindi yung ngiting masaya. Para bang nagulat siya pero nag-alala. May marka ka, mahina niyang sabi. Ha? Anong marka? Wala po akong tattoo. Imbes na sumagot, lumingon siya sa paligid, tapos tinapik ako sa balikat. Sumama ka na lang muna sa akin. Mas delikado kung mag-isa ka rito. Ayoko sanang sumama agad, pero anong choice ko? Hindi ko naman kabisado ang lugar at sa totoo lang, mas takot akong maiwang mag-isa sa gitna ng isang gubat na hindi ko alam kung may ahas, halimaw o kung anong engkanto sa bawat sulok. Kaya tahimik akong tumango at sumunod sa kanya. Habang naglalakad kami, parang lalo kong naiintindihan na hindi ito normal na gubat. Walang ingay ng jeep, motor, o kahit tricycle. Wala ring ibon na tulad ng mga maya o uwak. Ang mga halaman dito may sariling galaw, parang humihinga ang mga dahon. May mga bulaklak na lumulutang sa ere. May mga alitap-tap kahit tanghalin tapat. At ang pinaka nakakakilabot sa lahat, nang humakbang ako sa isang parte ng damo, bigla itong umiilaw. As in literal na umiilaw yung hakbang ko. Inapik niya ulit ang braso ko. Sensipibo ang lupa rito sa enerhiya. At ikaw, may kakaiba kang dalang presensya.
Hindi ko na lang siya sinagot. Naguguluhan pa ako sa lahat ng sinasabi niya. Ang alam ko lang, hindi ito panaginip. Ramdam na ramdam ko ang lahat. Yung dami ng hangin, yung bigat ng hakbang, at yung kaba na hindi nawawala sa dibdib ko. Makalipas ang ilang minuto, dumating kami sa isang lugar na parang clearing. May isang maliit na kubo na gawa sa kahoy at mga dahon. Mukha siyang simpleng tirahan, pero may aura na parang sagrado. Sa paligid nito, may mga halamang hindi ko kilala. May isang parang rosas, pero kulay asul, ang petals at kumikislap pa. Dito muna tayo, sabi ng lalaki habang binubuksan ang pinto ng kubo. Ligtas ka rito. Salamat po. Mahina kong sagot. Pumasok ako at naupo sa isang upuan na parang yari sa puno, pero sobrang kinis, parang may natural polish. Binigyan niya ako ng inumin mula sa isang tasa. Kulay luntian, amoy mint, pero may kakaibang aroma. Ano nga pala pangalan niyo? Tanong ko. Aaron, sagot niya. Isa ako sa mga bantay ng hangganan ng mundong ito. Napatango lang ako. Sa dami ng tanong sa utak ko, hindi ko alam alin ang uunahin. At ikaw? Tanong niya bigla. Anong pangalan mo? Mika po. Tumango siya ulit. Mika, isa sa mga pangalang paborito ng mga diwata. Madalas na may malinis na puso ang may ganyang ngalan. Hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot sa sinabi niya. Parang may ibig siyang sabihin na mas malalim pa. Tumingin ako sa labas ng bintana ng kubo. Hindi pa rin ako makapaniwala. Ilang minuto lang ang nakalipas. Naglalampaso ako ng sahig sa Jollibee. Ngayon, nasa gitna na ako ng engkantadong lugar na parang galing sa kwento ni Lola noong bata ako. Habang nakaupo ako, naramdaman ko ulit ang malamig na hangin. Pero ngayon, may kasamang bulong. Hindi yung guni-guni lang. Parang may boses na dumarampi sa tenga ko. Mahinang tinig, halos hindi ko maintindihan. Pero paulit-ulit, may dahilan, may dahilan. Lumingon ako kay Aaron, pero nakatitig lang siya sa apoy ng maliit na bonfire sa gilid ng kubo. Hindi na ako nagtanong, hindi pa ako handa. Pero isang bagay ang sigurado, hindi ito panaginip. At sa sobrang totoo ng lahat, parang mas natakot pa ako. Hindi ko alam kung ilang minuto lang ba yung lumipas o ilang oras na. Pero sa totoo lang, parang nabura ang konsepto ng oras sa lugar na yon. Walang orasan sa paligid, walang tunog ng mga delivery app notification o timer ng fryer. Wala ring boss na sisigaw kung lumagpas ka na ng break. Nandoon lang kami ni Aaron sa loob ng maliit niyang kubo, tahimik. Ako, nakatitig lang sa tasa ng berdeng inumin. Siya naman parang nakikinig sa apoy na halos walang usok pero patuloy na kunikislap. Aaron, mahinahon kong simula. Saan ba talaga to? Ano ba tong lugar na to? Hindi siya agad sumagot. Parang nag-iisip kung paano niya sasabihin sa paraang maiintindihan ko. Ang lugar na to, sabi niya, ay kilala sa tawag na Kailanari, isa sa mga hangganan ng daigdig ng mga engkanto. Hindi ito nakikita ng ordinaryong mata, kundi nabubuksan lang kapag may dapat buksan. Napatigil ako. Anong ibig mong sabihin? Na aksidente lang talaga to? Na pumasok lang ako sa maling pinto? Hindi aksidente ang mga tulad ng nangyari sa'yo. Sagot niya, lahat ng nilalang na nakakapasok dito ay may dalang marka. Marka?
Naalala ko yung sinabi niyang kanina. Napatingin ako sa kamay ko. Walang kakaiba. Pero bigla siyang lumapit at hinawakan ang pulso ko. Mainit ang palad niya, pero nakakakalmang init. Dahan-dahan niyang tinaas ang kaliwang manggas ko. At doon ko nakita isang maliit na hugis dahon sa balat ko. Kulay pilaf na bahagyang kumikislap kapag natatamaan ng liwanag. Wala to dati. Siguradong sigurado ako. Hindi yan basta tattoo, paliwanag ni Aaron. Yan ay tanda ng lupa at hangin. Ibig sabihin, may nilalang sa mundo namin na pinili kang pumasok. Pero hindi ko naman kilala ang kahit sinong engkanto. Tugon ko, normal lang ang buhay ko. Trabaho, bahay, paaralan. Wala akong ginawang kakaiba. Umiling siya. Baka akala mo lang. Minsan, kahit simpleng kabutihan lang, sapat na para mapansin ka ng mundo. Napatulala ako, hindi ko alam kung matatawa ba ako o matatakot. Lalo na nang magsimula siyang magkwento. Matagal na panahon na rin, simula ni Aaron, habang nakatitig sa labas ng bintana. Noong huling may nakapasok na tulad mo rito. Bata pa ako noon, isa siyang lalaki, isang taong tumulong sa isang duwending na bangga ng tricycle sa probinsya. Wala siyang alam sa mundo namin, pero pinapasok siya katulad mo. Naging bahagi siya ng lugar na to, pero hindi siya nagtagal. Bakit? Tanong ko. Dahil pinilit niyang bumalik. Akala niya kaya niyang kalimutan ang nakita. Pero kahit bumalik siya sa mundo ng tao, hindi na siya naging katulad ng dati. Napalungof ako. Anong nangyari sa kanya? Wala na siya ngayon. Nabura na siya sa dalawang mundo. Parang may nanlamig sa batok ko. Hindi ako sigurado kung anong ibig sabihin nun. Pero ayoko munang itanim pa. Masyado pang maaga. Lumipas ang ilang sandali. Pinakain ako ni Aaron ng tinapay na parang gawa sa alon ng ilog. Malambot, malamig sa dila, pero nakakabusog. Habang kumakain ako, tinanong ko siya, "Ikaw ba? Tao rin dati?" Ngumiti siya pero may lungkot sa mata. "Hindi, ako ay isinilang na tagapangalaga. Pero may mga bahagi rin ako na tulad ng sa inyo. Kaya ko kayong maramdaman at minsan mahalin." Bigla akong napatigil sa pagsubo. Hindi dahil sa sinabi niya, kundi sa kung paano niya ito sinabi. Parang hindi lang basta linya. Parang may pinaghuhugutan. Hindi ko pa siya gaanong kilala, pero sa totoo lang, hindi siya tulad ng kahit anong nilalang na nai-imagine ko sa mga kwento. Oo, may aura siya ng isang engkanto, matikas, misteryoso, at may kagandahang hindi mo maipapaliwanag. Pero may isa pang bagay, pakiramdam ko, may lungkot siya. Parang may matagal na siyang iniintay. Kinagabihan, inalok niya akong doon muna matulog. "Ligtas ka rito, bawal lumapit ang masasamang nilalang sa hangganang ito." Hindi ko alam kung dapat akong maniwala. Pero wala ring naman akong ibang pupuntahan. Wala akong cellphone, walang CR na alam, at hindi rin ako makakatulog sa gubat. May tanong ako, Aaron. Bulong ko bago kami matulog. "Ano yon? Babalik pa ba ako? Sa Jollibee, sa pamilya ko, sa mundo ko?" Hindi siya sumagot agad. Hinintay ko, pero ang sumagot sa akin ay ang katahimikan. At sa gitna ng katahimikang yon, narinig ko ulit yung mga bulong. "Pero mas malinaw na ngayon, hindi ka na katulad ng dati." Pagmulat ko kinabukasan, may sandali akong nalito. Akala ko panaginip lang ang lahat, na baka sobrang pagod lang ako sa trabaho at kung saan ako nakatulog sa stockroom.
Pero nang tumagilid ako sa higaan at tumambad sa akin ang kisame na gawa sa mga buhol-buhol na ugat ng puno, saka ako napabalikwas. Nandoon pa rin ako, sa lugar na hindi ko alam kung saan, sa bahay ng engkantong si Aaron. At sa labas ng bintana, naroon pa rin ang mala fairy tale na kagubatan. May mga alitap-tap kahit umaga, may hanging may musika, at may araw pero hindi mainit. Parang normal na mundo pero mas malinis, mas kalmado, mas totoo sa pakiramdam kahit parang imposible. Gising ka na pala, boses ni Aaron mula sa labas ng kubo. Nakatalikod siya habang pinapakain ang isang maliit na nilalang na parang kabayong may pakpak. Akala ko sa cartoons lang meron ganun. Tumango ako kahit hindi niya kita. Oo, pero hindi ko alam kung panaginip pa rin to. Lumapit siya. May hawak na isang maliit na mangkok na puno ng prutas na hindi ko pa kailanmang nakita. May kulay asul, may lila, may parang kumikislap pa. Kumain ka muna, tapos sasamahan kitang pumaroon sa sentro. Sentro? Tanong ko habang tinikman ang isa sa mga prutas. Lasang ubas pero may halong mint at honey. Oo, doon nakausap ang mga tagapangalaga ng lugar. Baka matulungan ka nilang makahanap ng daan pabalik. Biglang sumikip ang dibdib ko. May daan pa ba talaga pabalik? Hindi siya agad sumagot. Imbes ay tumalikod siya at naglakad palabas ng kubo. Halika na lang, mas mabuting sila mismo ang magpaliwanag. Naglakad kami ng ilang minuto. Pero sa ganda ng paligid, parang ayaw ko ring magmadali. Nadaanan namin ang mga halaman na bumubuka kapag nalalapitan. Mga punong sumasabay sa ihip ng hangin at mga bulaklak na kusang tumutugtog ng musika kapag tinatapaan ang damuhan. Pagdating namin sa sentro, para akong napahinto sa gulat. Ang plaza ay tila gawa sa mga kristal. Hindi siya sementado, kundi parang mga patag na bato na malinaw at kumikislap. Parang yelo na hindi madulas. Sa gitna nito ay may fountain na hindi gumagamit ng tubig, kundi ng liwanag. Sa paligid ay may mga nilalang na parabang mga tao, pero bawat isa ay may sariling kakaibang anyo. May mahabang tenga, may buhok na gawa sa dahon, may matang kulay pula, may kutis na parang bulak. Para akong napunta sa cosplay event, pero totoo silang lahat. Huwag kang kabahan, bulong ni Aaron. Tahimik at mainahon ang lugar na to. Hindi ka nila sasaktan. Parang hindi naman ako kinakabahan. Mas nanlalaki lang ang mata ko sa sobrang daming hindi maipaliwanag. May lumapit na babae, matangkad, sobrang puti, at ang buhok niya ay parang gawa sa sinag ng araw. Literal, parang sumisikat ang anit niya. Nakarobes siya na may ginintuang burda. Ito na ba ang sinasabi mong mortal? Tanong niya kay Aaron. Tumango si Aaron. Si Mika. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Yung ngiting hindi mo alam kung kabaitan ba o pansusuri. Tapos tumango siya at sinabing, halika, Mika. Malalaman mo na ang dapat mo malaman. Dinala ako sa isang silid sa loob ng isang gusaling parang buo mula sa puno. Wala siyang matigas na pader. Lahat ay organic pero solid. Sa gitna ng silid ay may mesa na gawa sa ugat at sa paligid ay may mga nilalang na mukhang council. Hindi ako sigurado kung mga diwata, tagapangalaga o mga pinuno. Bilang isang mortal na nakapasok sa aming mundo, Mika, sabi ng pinuno, ikaw ay sakop ng mga batas na aming sinusunod. Hindi kami nagpapapasok ng basta-basta. Pero pinili ka ng mismong daan.
kaya nararapat lamang na ipaliwanag namin ang lahat. Tumango lang ako, tahimik. Una, ang mundo namin at mundo nyo ay magkaibang dimensyon. Ang lagusan ay hindi basta nabubuksan kung walang pahintulot ng lupa at hangin. Ikalawa, ang sino mang makapasok dito na hindi bahagi ng aming lahi ay maaaring maapektuhan ng mga batas ng lupaing ito. Paano po yun? Tanong ko, kinakabahan. Habang tumatagal ka rito, Mika, unti-unti kang magiging bahagi ng lugar na to. Maaapektuhan ang katawan mo, ang diwa mo. Maaari kang makakuha ng kapangyarihang hindi taglay ng mortal. Pero kapalit nito, hindi ko na hinintay. Ako na ang nagsabi, ay hindi na ako makakabalik? Tumango ang diwata. Hindi agad-agad at kung pipiliin mong manatili, mawawala na sa iyo ang kakayahang bumalik. Para ka na ring ipinananak muli, pero sa ibang mundo. Parang sumikip lalo ang dibdib ko. Gusto kong umiyak, pero hindi ako makapagsalita. Para akong sinuntok sa sikmura. Milingon ko si Aaron, pero tahimik lang siyang nakatayo sa likuran ko, nakatingin sa sahig. May tanong pa ako, sabi ko. Halos pabulong. Bakit apo? Anong meron sa akin? Muling nagsalita ang diwata, pero ngayon ay mas banayad ang tinig. Bago pa man pumasok ang katawan mo sa mundong ito, matagal ka nang minamasdan. Isa kang tagapagligtas sa panahong hindi mo alam. Ang pagpasok mo rito ay hindi kabiguan. Isa itong gantimpala. Gantimpala? Bulong ko. Tumango siya. Minsan ang kabutihan, kahit walang kapalit, ay napapansin. At ang mundong ito, Mika, ay matagal nang naghahanap ng puso na tulad ng sayo. Habang pabalik kami ni Aaron sa kubo, walang nagsalita sa amin. Tahimik lang kaming naglalakad, pero ang utak ko ay parang sigawan ng libu-libong tanong. Pagdating namin sa bahay niya, saka lang ako nagtanong, mahina, parang di ko ring gustong malaman ang sagot. Kung manatili ako rito, ikaw ba ang magiging kasama ko? Napahinto siya. Tiningnan ako, mahigpit, malalim. Kung pipiliin mo yon, hindi kita iiwan. Hindi ko na alam kung ilang araw na ako sa mundo nila. Wala kasing eksaktong gabi o araw dito eh. Parang laging golden hour. Yung tipo ng liwanag na sakto lang. Hindi mainit, hindi rin madilim. Parang laging pa-picture ready ang mundo nila. Pero kahit gaano siya kaganda, hindi pa rin nawawala sa isip ko ang isang tanong na paulit-ulit kong iniisip sa gabi habang nakahiga sa kama ni Aaron. Bakit ako? Sa dami ng tao sa mundo, bakit ako ang pinili ng lugar na to? Bakit hindi yung mas mabait sa akin? Mas matalino? Mas deserving? Kaya nang minsan nag-aayos ako ng mga halamang nabagsakan ng hangin sa paligid ng kubo ni Aaron, hindi ko na napigilang itanong. Aaron, tawag ko habang abala siya sa pag-ukit ng kung anong bagay sa isang kahoy. Pwede ba kitang tanungin? Tumingin siya sa akin, bahagyang nakangipi. Lagi naman. Bakit ako? Totoo lang, hindi ako espesyal. Service crew lang ako. Working student. Walang extra sa buhay ko. Wala akong superpower. Wala akong ginawang heroic. Tumigil siya sa pag-ukit. Nilapag niya ang hawak niyang kahoy, saka lumapit sa akin. Hindi mo kailangang maging sikat o mayaman para mapansin ng lupa o hangin. Mika, minsan kahit ang simpleng kabutihan, kung mula sa puso, ay isang bagay na nangingibabaw sa lahat ng ingay sa mundo. Pero anong ginawa ko? Napayuko siya sandali, tupos mumiti, yung tipong parang proud sa sagot niya. Naalala mo ba yung matandang lalaki na siniko ng isang delivery rider habang papasok sa Jollibee? Napaisip ako. Oo, yung matandang may tungkod. Nabitawan niya yung bag niya. Lahat ng tao dinedma lang siya. Pero ikaw,
Kahit late ka na sa shift mo, tumakbo ka pabalik para abutin yung gamit niya. At inakay mo siya palabas ng pila para makaupo muna. Nagulat ako. Paano mo nalaman yon? Doon kita unang nakita, sagot niya. Hindi mo alam, pero ang matandang lalaking yon, hindi siya basta tao. Isa siyang naninirahang tagapagsubok. Nakikita niya ang mga puso ng mortal. At sa puso mo, nakita niya ang isang bagay na matagal ng bihira. Malasakit na walang hinihinging kapalit. Hindi ako nakapagsalita agad. Totoo yung nangyari. Pero para sa akin, normal lang yon. Wala yon sa balita. Hindi ko rin pinost. Ginawa ko lang kasi tama. At dahil doon, patuloy ni Iran. Minarkahan ka ng hangin. Binigyan ka ng pahintulot. Iyon ang dahilan kung bakit, sa oras na binuksan mo ang pintuang yun sa CR, tinanggap ka ng mundo namin. Hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot. Pero ang totoo, tumuloy yung luha ko nang hindi ko namamalayan. Hindi dahil sa takot. Hindi rin dahil sa lungkot. Kundi dahil sa bigat ng kahulugan. Sa tagal ko sa mundo ng tao, halos hindi ko na maalala kung kailan huling may nagsabi sa akin na may halaga ako. Pero ngayon, eto si Aaron, isang nilalang na hindi ko akalain na totoo. Sinasabi sa akin na nakita ako ng isang buong mundo dahil lang sa isang maliit na kabutihan. Kinagabihan, sinama ako ni Aaron sa isang lugar sa gitna ng gubat na tinatawag niyang ilog ng alaala. Ito raw yung ilog kung saan mo makikita ang mga bagay na totoo. Yung mga memorya na minsan ay nakalimutan mo na pero naitala ng kalikasan. Naupo kami sa gilid ng batong basa sa hamog. At inaya niya akong tumingin sa tubig. Pagtingin ko, parang screen ng TV. Lumabas doon ang batang Mika. Hawak-hawak ang Tupperware ng baon. Habang inaabot ito sa batang pulubi sa kalsada. May eksena rin ako sa loob ng classroom. Pinapasan ko ang isa kong kaklase na nadulas habang umuulan. Isa pa, yung pinagtanggol ko ang kapwa crew ko sa manager na pasigaw. Parang nakita ko ulit kung sino ako noon. Yung totoo. Yung wala pang takot at wala pang pakialam kung mapahiya basta makatulong. Bakit pinapakita mo to sa akin? Tanong po, habang nakatitig pa rin sa tubig. Para maalala mong may dahilan ka, sagot niya. At baka, kung pipiliin mong manatili, mas lalo ka pang magiging ikaw. Pag uwi namin, habang nakahiga ako sa higaan ni Aaron, tiniigan ko ang kisame. Naramdaman ko yung mainit na hangin mula sa bintana. Tahimik ang gabi. Pero sa loob ng katahimikan, gumugulo ang isang katanungan. Handa na ba akong iwan ang mundong kinalakhan ko para sa mundong nakakakipa sa akin? At kung pipiliin kong manatili, ano ang magiging kahulugan ni Aaron sa buhay ko? Noong gabing yon, hindi ako agad nakatulog. Ang daming gumugulo sa isip ko, lalo na ngayon na alam ko na ang bakit ako. Pero kahit paunti-unti nang nabubuo sa isip ko ang kahulugan ng pagpunta ko sa mundong ito, mas lalo lang akong naging unsure. Kasi kung pinili nga ako ng mundo ng mga engkanto, anong hinihintay nila sa akin? Kinabukasan, isang malambot na pagkatok ang gumising sa akin. Gising ka na ba? Boses ni Aaron mula sa labas ng kubo. Sumilip ako sa bintana at sinagot siya. Oo, gising na. Inaanan mo. Gusto mo bang sumama? Hindi ko alam kung anong meron, pero parang automatic na akong tumango. Parang kahit saan ako dalhin ni Aaron, alam kong safe ako. Weird, no? Ilang araw pa lang kami magkakilala, pero ramdam ko na agad yung tiwala. Dinala niya ako sa isang bukiring, pero hindi to yung typical na palayan sa amin. Yung mga tanim dito,
May iba't ibang kulay, asul, dilaw, lila. At yung mga bunga parang nagsasayaw habang sumasabay sa hangin. May mga nilalang na mukhang duwende pero may pakpak ang nag-aalaga ng lupa. Bawat hakbang may umuugong na tunog sa paligid, hindi ingay ha, kundi parang alon ng musika. Anong lugar to? Tanong ko. Dito namin kinuuha ang pagkain ng mundo? Sagot ni Aaron. Ito rin ang lugar kung saan ipinapasa ang mga aral ng kalikasan. Napahinto ako. Ipinapasa? Tumango siya. May mga bata kami rito na pinanganak sa mundo ng engkanto pero hindi pa bihasa sa alituntunin ng balanse. Gusto kong ipakilala ka sa kanila. Akala ko mga normal na bata lang pero nang makita ko sila, Diyos ko, ang kukulit. May isang batang diwata na sobrang bilis tumakbo. May isa pang maliit na nilalang na tila puro liwanag lang. Pero may boses. Tuwang-tuwa silang makita ako. Lalo na nang makita nilang may dala akong tinapay na binigay ni Aaron. Miss, tao ka po ba? Tanong ng isa. Napatawa ako. Opo, tao po ako. Pero parang unti-unti na akong napapaisip kung ganun pa rin ako ngayon. Doon nagsimula ang ilang araw na tinuruan ako ni Aaron kung paano mamuhay gaya nila, paano makinig sa hangin, paano maintindihan ang ibig sabihin ng katahimikan ng lupa, paano magbasa ng galaw ng mga dahon. Para akong batang natuto muli, pero sa ibang wika, ibang mundo, isang gabi, habang nag-uukit si Aaron ng bagong upuan para sa mga bata sa bukirin. Naupo ako sa tabi niya. Aaron, simula ko, bakit mo to ginagawa? Ang alin? Yung pagturo sa akin ng mga ganito. Yung pagdala sa akin sa mga bata. Yung pagpakita sa akin ng lugar na to. Hindi mo naman kailangan gawin yon. Huminto siya sa pag-ukit. Hindi niya agad ako tiningnan. Pero nang magsalita siya, mababa ang tono ng boses niya. Dahil gusto kong maramdaman mong hindi ka lang bisita rito. Gusto kong makilala mo ang lugar, hindi dahil kailangan mo, kundi dahil baka gusto mo ring piliin to. Natahimik ako. May isang bahagi ng puso ko na parang sumabog nang marinig yun. Kasi totoo naman, araw-araw na lumilipas, mas nagiging parte na ako ng mundong ito. At mas lalong nagiging malapit kami ni Aaron. Noong una, parang guro siya. Tapos naging kaibigan. Pero nitong mga araw na to, sa tuwing magtatama ang mga mata namin, may kung anong hindi sinasabi na nararamdaman ko. Hindi ko alam kung love ba agad yon. Pero isa lang ang sigurado ko, gusto ko siyang kasama. Isang gabi, habang naglalakad kami pauwi mula sa bukirin, nadaanan namin ang isang maliit na lawa. Tumigil kami roon at naupo sa batuhan. Tahimik kami. Tapos nagsalita siya. Alam mo ba, Mika, matagal na akong tagapangalaga rito. Marami na akong mortal na nakita. May iba nanakot. May iba nagpumilip pumasok. Pero ikaw lang ang hindi nagtangkang sirain ang lugar. Umingin ako sa kanya. Bakit ko naman gagawin yon? Hindi naman ako masamang tao. Ngumiti siya. Hindi ka nga masama. Pero higit pa doon, marunong kang magmahal nang hindi kailangan ng kapalit. At yon ang pinakabihirang bagay sa mundo namin. At sa mundo niyo. Tahimik akong napangiti. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko noon. Pero sa loob-loob ko, parang may bagong pintuan na bumukas sa puso ko. Hindi na lang ito kwento ng isang babae na nawala sa CR break. Ito na ang simula ng isang bagong buhay at marahil simula ng isang bagong pag-ibig. Simula noong gabing naglakad kami ni Aaron pauwi galing sa lawa,
Parang may nabago. Hindi lang sa paligid, kundi sa loob ko mismo. Parang may na-unlock na hindi ko maintindihan. Mas lumalim yung pandinig ko sa paligid. Naririnig ko ang mga huni ng insekto na dati hindi ko pinapansin. Napapansin ko na rin ang galaw ng hangin kahit walang dahong gumagalaw. Kahit nga ang mga alitaptap, para bang nagkakaroon ng ritmo kapag pinagmamasdan ko sila. Sa una, inisip ko baka guni-guni lang. Baka effect lang ng sobrang exposure sa Encanto vibes. Pero isang umaga, habang pinapainom ko ng tubig yung mga halamang itinuro sa akin ni Aaron, may nangyari. Habang hawak ko yung isang timba ng tubig, gawa sa isang parang pinatuyong prutas. By the way, hindi metal. Biglang lumambot ang lupa sa paanan ko. Akala ko mababasa lang ako, pero hindi. Hindi siya tubig ang lumabas. May liwanag na parang sumirik mula sa mismong lupa. At ang kakaiba, ako lang ang nakakakita. Kasi narinig ko yung boses ni Aaron mula sa likod. Anong ginagawa mo? Lumingon ako. Ikaw, nakikita mo ba yon? Tiningnan niya ang lupa. Walang reaksyon. Tapos bigla siyang lumapit sa akin at tiningnan ako ng malalim. Mika, anong nakita mo? Kinumusta kong ako lang ba? Pero nang i-describe ko sa kanya yung liwanag at kung paano siya umaangat at umiikot sa paligid ng paa ko, tumigil siya. Hindi na siya nakangiti. Hindi lahat ng taga rito nakakakita niyon. Sabi niya, bihira lang sa mga mortal ang kumising sa ganitong klase ng pakiramdam. Anong ibig mong sabihin? May ilang nilalang na kapag tumagal sa lugar na ito ay hindi lang basta naninirahan dito. Nagiging bahagi sila ng diwa ng mundo. Nakakaramdam sila ng buhay sa paligid. Naririnig nila ang mga tinig ng lupa, ng tubig, ng hangin. Parang tulad ng mga katutubo naming tagabantay. Hindi ko alam kung matatakot ako o matutuwa. Pero mas naninibabaw ang takot. Kasi kapag totoo nang nagiging bahagi na ako ng mundo nila, paano na kung gusto kong bumalik? Naglakad kami ni Aaron papunta sa ilog ng alaala para maglinis ng mga halamang lumalaki sa gilid. Habang nasa daan kami, tahimik siya. At ako naman, hindi na ring makapagtanong. May bigat na namamagitan sa amin na parang ayaw naming pag-usapan. Hanggang sa di na ako nakatiis. Aaron, kung patuloy kong nararamdaman to, itong mga liwanag, yung koneksyon sa paligid, ibig sabihin ba nito, hindi na ako tao? Huminto siya, tiningnan ako, yung titig na parang binubuo ang sagot bago pa niya sabihin. Hindi ka titigil sa pagiging tao, pero may mga bahagi sa loob mo na hindi mo na maibabalik sa dati. Parang halaman na natikman na ang araw. Hindi mo na siya maibabalik sa dilim. Tiningnan ko ang kamay ko. Wala namang kakaibang itsura. Pero alam kong totoo siya. May na-activate sa akin. Kinagabihan, habang nagpapahinga kami sa kubo, biglang bumisita ang isang nilalang. Si Mina, isang diwata na mukhang tagapagbantay rin ng kagubatan. May dala siyang mga halamang gamot. Para raw kay Aaron na may sugat sa braso na hindi niya sinasabi sa akin ha. Habang inaasikaso ko siya, bigla niyang sinabi, naririnig mo na, hindi ba? Napalingon ako. Ha? Ang lupa, ang hangin, ang mga bulong ng mga sanga sa gabi, naririnig mo na. Huwag kang matakot. Napaupo ako. Bakit ganito? Bakit ako? Hindi ko naman to hiningi. Gumiti siya. Hindi lahat ng regalo ay hinihingi. Pero kung tinanggap mo, mararamdaman mo kung bakit ito binigay. Pag alis ni Mina, nag-usap kami ni Aaron habang nakaupo kami sa harap ng apoy. Kung magpatuloy pa to Aaron, sabi ko, posible pa rin bang makabalik ako sa dati kong buhay? Tahimik siya ng ilang segundo bago sumagot. Hindi mo na mararamdaman sapat ang dati, Mika.
kapag nabuksan mo na ang pandinig mo sa mga bulong ng mundong ito, lahat ng ingay sa mundo ng tao ay magiging hungkag. Mapapansin mo yan pagbalik mo. Ang tanong lang ay, handa ka bang mabuhay na parang kulang? Hindi ko alam kung nakakatakot yung sinabi niya o totoo lang talaga. Pero ang alam ko, may binubuo sa loob ko na hindi na kayang ibalik sa dati. Hindi lang ako visitor dito. Hindi lang ako kwentong aksidente. Ako na mismo ang isa sa kanila. Kahit hindi ko pa kayang aminin ng buo. Akala ko, habang tumatagal ako sa mundo ng mga engkanto, mas lalo lang akong matututo tungkol sa kapayapaan, sa koneksyon sa kalikasan, sa pakikipagkaibigan, o sa unti-unting pagmamahalan naming ni Aaron. Pero mali ako, kasi kahit ang pinakamagandang mundo ay may tinataguring panganib. At minsan kapag sobrang tahimik na, ibig sabihin may parating na unos. Nagsimula ito sa gabing yun. Maalinsangan ang hangin. Hindi tulad ng dati na palaging malamig at presko. Yung mga alitaptap na laging naglalaro sa labas ng kubo, biglang nawala. Ang mga hayop, tahimik, wala ni isang huni ng insekto. At sa ilog, ang tubig na dating banayad, biglang tila naging maalon. Kahit walang hangin. May mali, sabi ni Aaron, habang nakatayo sa labas ng kubo, nakatitig sa kakahuyan. Lumapit ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tahimik ang gubat. Kapag ganito, may nilalang na hindi dapat narito. Hindi pa man niya natatapos ang sinabi niya, naramdaman ko na isang malamig na alon ng enerhiya na tila humahaplos sa batok ko. Nagsimulang maglabasan ang mga kakaibang bulaklak sa lupa, mga pulang talulot na parang nabubulok habang bumubuka. Ang hangin may bahid na amoy asupre, parang nasusunog na dahon at lumang banat ng hayop. Tingnan mo yung lupa, bulong ko habang tinuturo ang paligid. Tumitig si Aaron. Bigla siyang lumapit at hinawakan ang braso ko. Dito ka lang. Ano man ang maramdaman mo, huwag kang lalabas sa linya ng apoy. Anong linya ng? Pero hindi pa ako natapos magsalita. Inilabas na niya ang isang maliit na batong berde mula sa kanyang bulsa. Inihagis niya ito sa lupa. At mula roon, isang pabilog na apoy ang kumalat. Hindi nakakasunog, pero parang nagtatakda ng hangganan. Mika, may paparating, isa sa mga dating tagabantay na bumaling sa dilim. Sa di kalayuan, may narinig kaming mga yabag. Hindi normal, hindi pang tao. Parang hinihila ang lupa sa bawat hakbang. At nang lumitaw siya mula sa dilim, nanindig ang balahibo ko. Isang nilalang na halos kasing taas ng puno. May mukha siyang parang dating tao, pero kalahati ay sunog. Ang isa pang kalahati ay parang yari sa bark ng punong nabahira ng dugo. Ang mga mata niya pulang-pula at sa balikat niya nakasabit ang isang kwintas na may buto ng kung anong hayop. Aaron, boses niya ay malalim, parang basag-basag na gitara. Matagal na kitang hindi nakita. Anukra, sagot ni Aaron, naninigas ang boses. Hindi ka welcome dito. Hindi ba't dati ako rin ang tagapangalaga ng lugar na to? Hanggang pinili mong talikuran ang balanse. Mumisi si Anukra. Balanse, ako ang nagbundar ng lakas sa mundong ito. Pero itinakwil niyo ako. Kaya ngayon, ibabalik ko ang lahat sa paraan na ako ang magdidikta. Bigla siyang sumugod. Isang iglap lang at naramdaman ko ang lupa sa paligid ay nagkakabitak-bitak. Ang mga puno, unuugong. Pero bago pa siya makapasok sa linya ng apoy, isang kidlat ng berdeng liwanag ang tumama sa kanya, si Aaron. Lumaban sila. Hindi gamit ang mga espada o baril,
kundi kapangyarihang hindi ko maipaliwanag. Mga ugat na tumataas mula sa lupa, hangin na umiikot sa paligid na parang buhawi, at ilaw na lumalabas mula sa mismong palad nila. Ako naman, nanatili sa loob ng linya ng apoy, pero habang pinapanood ko sila, bigla akong nakarinig ng tinig sa loob ng utak ko. Mika, tulungan mo siya. Nagpalingalinga ako. Wala namang ibang nilalang sa paligid. Paulit-ulit. Gamitin mo ang liwanag. Ang liwanag na nasa loob mo. Tumingin ako sa kamay ko. Walang laman. Pero naalala ko, yung liwanag sa lupa. Yung mga bulong ng hangin. Yung markan na iwan sa braso ko. Kumilos ang katawan ko kahit hindi ko alam kung bakit. Inilagay ko ang kamay ko sa lupa at isang liwanag ang sumabog mula roon. Tumigil si Anokra. Napatingin siya sa akin. Maging si Aaron, parang napahinto sa gulat. Mula sa ilalim ng lupa, tumubo ang isang pabilog na dahon na parang bulaklak ng araw, pero gawa sa purong enerhiya. Uminit ang hangin. Nagsimulang umikot ang mga alitaptap mula sa kung saan. Lumilikha ng hugis ng isang dambuhalang anting-anting sa ere. Hindi ko alam kung paano, pero alam ko kung anong gagawin ko. Umalis ka, sigaw ko. Hindi ka nakabilang sa lugar na to. Tumili si Anukra. Napaatras siya. Parang sinisilaban ang buong katawan niya sa liwanag na galing sa akin. Hindi pa tapos to, sigaw niya. Bago tuluyang naglaho sa hangin, naiwan ang isang usok na kulay abo. Pagkatapos ng lahat, humina ang apoy sa paligid. Nawala ang hangganan. Humigpit ang hangin. Tahimik. Tumakbo si Aaron papunta sa akin. Hinawakan ang kamay ko na nanginginig. Totoo nga, bulong niya. Mika, ikaw ay hindi na lang bisita. Isa ka ng tagapangalaga. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o maiiyak. Pero sa loob ng katahimikan, isang bagay lang ang malinaw. Hindi na ako parehas. At hindi na rin magiging parehas ang mundo na iniwan ko. Hindi ko alam kung paano ko nagawa yon. Ang huling bagay na natatandaan ko ay yung sigaw ni Aaron, yung mata ni Anukra na puno ng galit, at yung lupa sa ilalim ko na parang umanib sa pakiramdam ko. Para bang hindi ako lang ang kumilos. Parang sama-sama kaming lumaban. Ako, ang lupa, ang liwanag, ang hangin. Pagkatapos ng sagupaan, bumalik kami ni Aaron sa kubo. Wala siyang imik. Ako rin. Para kaming parehong ubos. Hindi lang sa lakas kundi sa dami ng dapat pag-isipan. Habang naglalakad kami, naramdaman ko na yung paligid. Kahit parang bumalik na sa dati, ay hindi na talaga kapareho. Kahit ang mga alitaptap, parang mas dumidikit na sa akin. Kahit ang mga hayop, tinatabihan ako na parang kilala na nila ako. Pero sa loob-loob ko, may bumibigat. Hindi ba dapat masaya ako? Kasi sa totoo lang, ilang gabi ko na ring tinatanong sa sarili ko kung kaya ko bang iwan ang mundong ito. Pero ngayon pagkatapos ng nangyari, parang mas naging malinaw na hindi lang basta kaya. Kasi ang mundo na to, tila kailangan ako. At ang mas mabigat, baka ako rin, kailangan ko na rin siya. Ilan araw ang lumipas. Binalikan ko yung ilog ng alaala, mag-isa. Gusto ko lang sana magpahinga. Mag-isip. Umupo ako sa batong palaging inuupuan namin ni Aaron. Doon ko siya sinulat. Hindi literal, pero sa isip. Lahat ng kabutihang ipinakita niya. Lahat ng pagtanggap. Lahat ng tahimik na pag-alalay sa akin sa gitna ng mundong na hindi ko maintindihan. Anong gagawin ko ngayon? Mahina akong tanong.
Hindi ko alam kung sa hangin ba o sa sarili ko. At parang sinagot ako ng ilog. Bigla itong nagpakita ng mga alaala. Pero ngayon, hindi lang mga memorya ko. May nakita akong babae na karga-karga ang anak niyang may lagnat. Pumapasok sa ospital. Tapos may batang babae na binuhat ng tatay niya habang umiiyak. Tapos may lola na tinutulungan ng service crew sa kanto. Mga taong kilala ko. Mga customer sa branch namin. Mga kapitbahay. Pamilya ko. At saka ko lang naalala, hindi pa ako nakakapagpaalam. Pagbalik ko sa kubo, nakita ko si Aaron na abala sa pag-aayos ng bagong lutuan gamit ang mga dahon na parang metal. Aaron, sabi ko, medyo kinakabahan. Tumigil siya. Oo? Pwede ba tayong mag-usap? Yung seryoso? Umupo siya sa tabi ko. Tahimik lang siya. Hinihintay ang sasabihin ko. May parte sa akin na gustong manatili dito. Sobra, kasi dito ko lang naramdaman na mahalaga ko, na may dahilan yung mga simpleng bagay na ginagawa ko. Pero hindi ko rin pwedeng baliwalain yung mundo na pinanggalingan ko. Tumingin siya sa akin, malalim, pero hindi malungkot, parang tanggap niya na. Hindi kita pipigilan, Mika. At hindi rin ako magmamakaawa. Pero kung aalis ka bilang isa sa amin. Anong ibig mong sabihin? Tumingala siya. Kapag bumalik ka sa mundo ng mga tao, hindi mo na maiibalik ang dati. Mararamdaman mong kulang, hindi dahil sa mundo mo, kundi dahil binuksan na ng mundong ito ang isang bahagi sa iyo na dati ay natutulog lang. Kinagabihan, pinatawag kami ng mga tagapangalaga sa sentro. Nakapalibot ulit kami sa malakristal na plaza. Lahat ng mata nasa akin. Mika, sabi ng diwata na unang kumausap sa akin nung una akong dinala rito. Ang iyong puso ay napatunayang karapat-dapat na sa'yo ang huling desisyon. Naglakad ako sa gitna ng plaza. Huminga ng malalim. Gusto ko pong bumalik. Nagkaroon ng maikling katahimikan. Hindi dahil ayaw ko sa inyo, kundi dahil may mga taong naghihintay sa akin. Pero hindi rin ako aalis nang wala. Dahil ang mundong ito ay nasa loob ko na. Tumango ang mga diwata. Kung gayon ikaw ay bibigyan ng isang pagkakataon. Ang lagusan ng 2 buwan ay bubuksan. Mayroon kang isang pagkakataong makabalik. Pero tandaan, sa bawat araw na lumilipas, lalayo ang alon ng alaala. Kapag hindi mo na kayang alalahanin ang mundong ito, hindi ka na makakabalik. Ilang oras bago ang pagbubukas ng lagusan, naglakad kami ni Aaron sa huling pagkakataon. Tahimik lang, pero mas malalim pa sa kahit anong usapan. Pagdating namin sa gilid ng ilog, huminto siya. Babalik ka ba? Tanong niya. Hindi ko alam, sagot ko, diretsyo. Pero kung babalik ako, ikaw ang una kong hahanapin. Tumingin siya sa akin, ngumiti. At kung hindi ka na babalik, Mika, mananatili kang alaala na iningatan ng hangin at lupa. Pagbukas ng lagusan, maliwanag. Hindi ko na nakita ang daan. Pero naramdaman ko ang lahat, yung damo sa paanan ko, yung hangin na tila niyayakap ako, at yung huling bulong ni Aaron, hanggang sa muling pagdapo ng liwanag. Maliwanag, yung agad ang una kong naalala. Hindi lang basta liwanag na galing sa araw, kundi liwanag na parang tumatagos sa mismong katawan mo. Hindi nakakasilaw, pero sobrang linaw. Parang sinasala ng liwanag yung lahat ng takot, kaba at pag-aalinlangan ko bago ako pumasok sa lagusan ng 2 buwan. Pero habang dumadaan ako sa lagusan, may isa lang akong iniisip. Paglabas ko, nandyan pa kaya ang lahat ng naiwan ko?
Pagdilat ng mata ko, bumungad agad sa akin ang puting pader. Amoy Lysol. Narinig ko yung mahinang tunog ng freezer sa likod. Tumingin ako sa paligid. Stockroom. Stockroom ng Jollibee. Tumigil ako. Literal na tumigil ako sa paghinga. Nandito ako. Bumalik ako. Napaupo ako sa sahig. Pinisil ko ang braso ko. At nandoon pa rin yung markang parang hugis dahon. Faint na, pero naroon pa rin. At sa loob-loob ko alam kong hindi lang iyon tattoo. Alaala siya ng mundong totoo. Kahit sinasabi ng ibang hindi ito posible. Paglabas ko sa stockroom, tumambad agad sa akin ang abalang branch. May nakapila sa counter. Si Kuya Roland, nasa likod ng cashier. Napakunot noo pagkakita sa akin. Mika, saan ka ba galing? Ang tagal mo sa CR. Buti hindi ka inabutan ni RM. Ninipian ko lang siya ng tipid. Sorry po, medyo nahilo lang ako. Hinayaan na niya. Tuloy lang ang mundo. Walang nakapansin na may isang taong galing lang sa kabilang dimensyon. Walang nakakakita ng pinagdaanan ko. Pero ako na mismo, alam kong hindi na ako katulad ng dati. Kinagabihan, umuwi ako. Hinawakan ko ang doorknob ng kwarto ko. Binuksan ito at napaupo sa kama. Tahimik lang. Kinuha ko ang lumang cellphone ko. Wala ni isang notip, walang text. Parang walang lumipas. Pero sa mismong sulok ng bag ko, may isang bagay na sumilip. Isang dahon. Hindi ordinaryong dahon. Berde pa rin siya kahit ilang araw na akong wala. Maliit, manipis, pero kapag inikot mo sa ilalim ng ilaw, makikita mong kumikislap ito ng mahina. Kinuha ko ito, inilagay sa ilalim ng ilaw ng desk ko, at habang tinitingnan ko siya, parang bumalik lahat ng alaala. Si Aaron, ang mga batang diwata, ang ilog, ang gubat, ang gyera kay Anukra, at ang titig ni Aaron habang sinasara ang lagusan. Nagsimula akong bumalik sa routine. Pasok sa Jollibee, uwi, aral sa gabi. Pero parang may laging kulang nang marinig ko ulit ang ingay ng tricycle sa labas. Hindi na siya katulad ng dati. Parang maingay na lang. Yung lasa ng fries, hindi na ganun kasaya. Yung dating mga kwento ng katrabaho ko, parang ulap. Naririnig ko pero hindi ako nakatutok. Minsan nga, habang nagwo-wipe ako ng mesa sa dining area, may batang babae na nakaupo at umiiyak. Umiiyak lang. Walang nagsasabi kung bakit. Lahat ng crew, abala. Wala ring lumalapit. Nilapitan ko siya. Hi, bakit ka umiiyak? Tanong ko. Suminghot lang siya. Wala po. Gusto ko lang po sanang may kumausap sa akin. Umupo ako sa tabi niya. Bawal sa shift ko, oo. Pero parang may bumubulong sa akin sa loob. Minsan, sapat nang marinig. Mula noon, mas naging bukas ako sa mundo ko. Mas observant, mas nakikinig. At sa tuwing nakakatulong ako, kahit simpleng abot ng tray, pag-alalay sa matanda, pagbati ng may ngiti, parang nararamdaman ko ulit yung koneksyon. Parang ang simpleng Jollibee branch ko ay naging maliit na bahagi ng kailanari ng mundong naiwan ko. Isang gabi, habang naglalakad ako pa uwi, nadaanan ko yung isang maliit na parke. Madilim, tahimik. Umupo ako sa bangko. Hinugot ko ulit yung dahon mula sa bulsa ko. Pinisil ko. Tapos, pumikit. Kung naririnig mo ako, Aaron, salamat. Hindi ko alam kung kailan ako babalik, pero hindi ko nakakalimutan. At doon, sa gitna ng katahimikan, may malamig na ihip ng hangin na dumaan. Kasabay nito, ang mahinang tunog ng kampana. Walang simbahan, walang tao, ngunit may liwanag na sumiklab saglit sa palad ko. Pagmulat ko, wala na, pero ang ngiti ko buo.
Kasi alam ko, naroon pa rin siya at naroon pa rin ako. Lumipas ang mga araw o baka linggo na. Basta ang alam ko lang, unti-unti akong bumalik sa normal. Gising ng maaga, pasok sa trabaho, tanggap ng reklamo ng customer, deliver ng orders, ngiti kahit pagod. Parang dati lang, parang walang nangyari. Pero sa loob ko, hindi na ako dati. Kasi kahit simpleng bagay lang, parang pag-ambon sa umaga o paggalaw ng mga dahon sa labas ng bintana habang nagko-coffee break ako sa likod ng branch, ramdam ko yung mundo ni Aaron. Isang araw habang naka-duty ako sa front counter, may batang paslit na umiiyak. Nakaupo siya sa lapag. Hawak-hawak ang stuffed toy na mukhang pinaglumaan na. Marumi ang damit niya, parang bagong galing sa labas. Wala po yung nanay ko, hikbi niya. Nag-CR lang siya, pero ang tagal-agal niya na pong di bumabalik. Parang may tumusok sa puso ko. Napatingin ako sa paligid. Ang mga tao, deadma. Yung iba umiiwas pa. Ayaw maistorbo, ayaw maabala sa pagkain o kwentuhan. Pero ako, para akong itinulak ng hangin. Lumuhod ako sa tabi ng bata. Anong pangalan mo? Tanong ko, malumanay. Tonton po, tinapik ko siya sa likod. Okay lang Tonton, huwag kang mag-alala. Hahanapin nating si mama mo. Hindi ka nag-iisa. At sa paghawak ko sa kamay niya, may naramdaman akong kirot sa gitna ng palad ko. Maliit lang, pero pamilyar. Yung liwanag, yung koneksyon. Parang sinasabi sa akin ng mundo, tama yung ginagawa mo. Sa mga sumunod na araw, mas naging mabigat ang pakiramdam ng pagiging tao. Hindi dahil ayaw ko sa mundo ko, kundi dahil ngayon, ramdam kong bawat bagay na ginagawa ko ay may epekto. Hindi na ako basta crew lang. Hindi na ako basta simpleng tao. At higit sa lahat, hindi ako nag-iisa. Kasi habang lumalalim ang gabi, habang nagsasara na kami ng branch, habang pinupunasan ko ang salamin sa loob ng store, nakikita ko ang refleksyon ko. Pero hindi lang ako yung nakikita ko. Nandoon din yung alon ng ilaw mula sa loob ng mata ko. Isang gabi habang naglalakad ako pauwi, may dumaan sa harap kong batang kalye na may dalang walis tingting. Nakayapak pero ngumingiti. Sinundan ko siya ng tingin habang palayo siya at sa likod niya, napansin kong may mahinang liwanag na sumunod. Mga maliliit na puting bilog ng alitap-tap. Hindi niya kita. Ako lang. At alam ko na agad kung anong ibig sabihin nun. Hindi lang ako ang tagapangalaga. Dumadami kami at nakakalat kami. Maaaring hindi nila alam. Maaring hindi pa sila nagigising. Pero darating din sila sa puntong mararamdaman nila yung mundo hindi nakikita ng iba. At ako ngayon ay tuloy lang sa pagtatrabaho, pag-abot ng tray, pagngiti sa customer. Pero sa puso ko, laging gising ang tanong na, kailan kaya ako muling tatawagin? Isang gabi, habang nilalagay ko ang name tag ko sa locker, napansin kong may isang papel na nakasiksik sa loob ng bag ko. Wala naman akong inaalala na nilagay doon. Kinuha ko ito. Sa loob, isang maliit na papel at nakasulat lang sa gitna ng sulat kamay na parang ukit ng hangin. Kapag handa ka na Mika, ang hangin ay laging may daang binubuksan. Napalunok ako, napangiti, walang duda. Hindi pa tapos ang lahat. Hindi ko akalain na darating ako sa punto ng buhay ko na isusulat ko to. Pero heto ako ngayon, 2:00 ng madaling araw, nakaupo sa kama ko, may kaharap na basang notebook. At sa tapat ng ilaw ng maliit kong desk lamp, sinusubok ang isalaysay ang isang kwentong hindi ko alam kung may maniniwala. Dati,
Akala ko sapat na ang pagiging service crew. Isang trabahong pinipilit ko lang tapusin araw-araw para lang makatawid, makatulong sa pamilya at makalapit sa pangarap na di ko rin tiyak kung meron nga. Pero may ginawa lang akong tama. Maliit lang yung pagtulong sa matanda. At mula doon, binukasan ako ng isang mundong hindi ko kailanman hinanap. Pero palang araw pala ay para sa akin. Sa mundo ng kailanari, natutunan ko na hindi lang pala importante ang pagiging magaling. Mas mahalaga kung paano mo tratuhin ang mundo, pati yung mga hindi mo nakikita. Doon ko nakilala si Aaron. Hindi ko alam kung paano ko siya ilalarawan ng buo. Kasi hindi lang siya basta engkanto. Para siyang haligi ng gubat, ng lupa, ng hangin, ng katahimikan. Pero higit sa lahat, siya yung unang taong tumingin sa akin na parang hindi ako invisible. At kahit hindi ko siya kasama ngayon, naririnig ko pa rin siya. Sa pag-ihip ng hangin tuwing 5:00 ng hapon, sa tunog ng alon kapag naliligo ako sa timba sa umaga, sa liwanag ng buwan tuwing hindi ako makatulog. Isinulat ko tong liham na to, hindi para sikapin ang sarili ko. Sinulat ko to para maalala. Kasi sabi nga ng isang diwata sa mundo nila, kapag nalimutan mo ang lugar na pinanggalingan ng puso mo, unti-unti ka ring nawawala sa sarili mo. At ayoko yung mangyari. Ayokong mawala si Aaron. Ayokong mawala yung mundo na nagbukas ng mata ko. At higit sa lahat, ayokong makalimutan na minsan sa buhay ko, hindi lang ako crew, hindi lang ako tao. Naging bahagi rin ako ng isang mundong kumikilala sa liwanag ng simpleng puso. Ngayon, hindi ko pa rin alam kung kailan ulit magbubukas ang lagusan. Hindi ko alam kung babalik pa ako roon. Hindi ko alam kung nandyan pa si Aaron, naghihintay. O kung ang hangin ay magdadala ng sulat na may pirma niya. Pero ang sigurado ako, kapag naramdaman ko ulit ang bulong ng mga dahon, ang ilaw sa lupa, at ang katahimikan ng mundong hindi natin nakikita, handa na akong bumalik. Sa'yo na nakabasa nito. Kung darating ang panahon na maramdaman mong may kakaiba sa paligid mo, isang bulong ng hangin na parang pamilyar, isang batang tila masyadong matalino para sa edad niya, o isang bulaklak sa sahig ng banyo na hindi mo naman dinala, hindi ka nagkakamali. Baka tinatawag ka na rin. Maging mabait ka, maging bukas, maging totoo. Dahil minsan, isang CR break lang ang pagitan ng buhay na nakasanayan mo at ng mundong matagal nang naghihintay sa'yo.